Ito ang second generation flip phone ngayon na Tecno. At ito, ang Phantom B Flip 2. Ang isa sa pinaka-affordable na flip phone ngayong taon. At ang pinaka-affordable na flip phone na magagamit ko ngayon. Dahil merong sale price na 28,000 pesos. At sa presyo na to, binigyan na tayo ng AMOLED display sa main and also cover screen neto. Naka-Dimensity 8020 chipset, merong magandang camera capabilities, may malaking 4,720 mAh of battery at naka-dual stereo speaker na naka-Dolby Atmos support. Pero syempre, ang tanong, okay nga ba talaga para sa presyo? Ano yung mga trade-offs na nakita ko? May mga issues ba? Lahat ng yan pag-uusapan natin sa video na to. Kaya kung interesado kayo, tara, pag-usapan natin. At ito na nga, ang Tecno Phantom B Flip 2. At pagdating sa design and build quality na ito, masasabi kong nasa latest build na rin siya or nasa new generation na rin siya ng flip phone. Dahil unlike sa mga generation 1 flip phone before, kapag sinara natin or finold natin yung mga flip phone, meron pa tayong makikitang siwang dito. Pero hindi na ganyan yung case dito sa Phantom B Flip 2. Wala na tayong makikitang gap dyan at fully closed na yan. Ibig sabihin, hindi na yan mapapasukan ng buhangin or kung ano-ano pa na debris na pwedeng pumasok or sumingit dito sa gilid niya. At pagdating sa build material na ginamit dito, meron na tayo ditong aluminum frame, metal hinge, and then glass front and also glass back. And yes mga kapare ko, hindi lang yung kanyang cover screen dito yung mismong glass. Glass na rin kapare ko yung likod niya or yung meron design ng part. And speaking of design, sinimplihan lang to ni Tecno. Dahil logo lang and also designed by Phantom yung detail na nilagay sa likod niya. At ano gustuhan ko dito? Naka matte finish tayo dito. Kaso nga lang yung frame natin dito is may pagka-glossy pa rin. So kapitin pa rin talaga siya ng fingerprint and also na smudges. Kaya kailangan pa rin natin siyang punasan if gagamitin natin. Pagdating naman sa metal hinge neto mga kapare ko, makikita lang natin dito yung Phantom branding and then naka matte finish din tayo dito. Nga pala, meron lang itong dalawang color variant. At yung variant na hawak-hawak natin ngayon is tinatawag na Moon Dust Gray. Pangalawa naman is yung kanilang Travertine Green, which is I believe na naka-vegan leather finish. Kaya kung sawa na kayo sa mga glassback, mas maganda ito yung kunin yung variant. Anyway, yung isa pa sa nagustuhan ko dito mga kapare ko is yung kanyang pre-installed na screen protector. Dahil saktong-sakto or fit na fit lang siya doon sa screen natin mga kapare ko. At alam naman ninyo na kapag mga foldable phone, mahirap or komplikado talaga palitan siya ng mga screen protector. Or madalas, kailangan pa natin talagang magpatulong sa mga nagkakabit neto. Which is magbabayad ka pa for sure. Kaya yung fit at magandang screen protector na ginamit dito, nagustuhan ko usually. Anyway, kapag usapang flip phone, durability and also type or klase ng protection na ginamit dito yung laging pinag-uusapan. At usually, maganda yung ginamit nila dito. Una, yung ginamit na screen protector dito sa main screen natin kapag unfolded siya is naka-Corning Gorilla Glass Victus 2 na, which is maganda yan pagdating sa mga foldable screen. Pagdating naman sa cover monitor or outer monitor natin dito, meron na tayo ditong Corning Gorilla Glass 8 protection. At pagdating naman sa battery cover natin, naka-Gorilla Glass 7 naman dito. Yun nga lang, wala tayo ditong IP rating. Kaya medyo kinakailangan pa rin talaga nating ilimit kung saan natin to ilalagay para hindi siya mapasukan ng alikabok. Although, almost sealed yung kabuuan nito mga kapare ko, maliban na lang dito sa may bandang hinge part niya. Konti na lang, sealed na talaga. Kaya kailangan pa rin natin itong i-secure at wag basta-basta kung saan ilalagay. But in overall, para sa presyo ng phone na to, masasabi ko na good siya para sa quality and also build na binigay dito. Pagdating naman sa folding lifespan neto mga kapare ko, kiniklaim ni Tecno na kaya neto mag-stand or umabot ng 400,000 folding times. At para magkaroon kayo ng idea, most ng mga flip phones out there kagaya na lang ng bagong Samsung Flip 6 hanggang 200 times lang kapare ko yung limit nila. At pagdating sa support nito mga kapare ko, nakadepende pa rin talaga yan sa paggamit ng user. Kahit ano pa kasing testing na ginawa dito, kung yung user naman nagagamit nito is balasubas gumamit, matik, masisira din agad ito. Pero para sa akin, good thing na umabot dito yung initial testing nila pagdating sa pagfo-fold ng phone. Pero nakadepende pa rin talaga kapare ko sa user. Anyway, ngayon naman, pag-usapan natin yung displays neto. At magsimula tayo sa cover screen neto. Pagdating dito, naka 3.64 inch, 120Hz AMOLED display na kapare ko yung display niya dito. Ang nagustuhan ko dito sa cover screen niya is napaka-responsive kapare ko ng screen. As I said, 120Hz support siya. So kapag magna-navigate tayo dito, wala tayong magiging problema. Yun nga lang, kapag mag-open tayo ng mga application, nakadepende dun sa app if supported niya yung 120 or 90 FPS man lang. Pero kung hindi, magpe-permanent lang siya sa 60Hz. At ang maganda dito mga kapare ko sa kanyang mini screen is pwede tayo mag-navigate ng kagaya ng ginagawa natin sa main screen nito kapag unfolded na. Pwede tayong manood ng YouTube video, pwedeng manood ng Netflix, pwedeng mag-Facebook, pwedeng mag-TikTok, at pwede ring mag-type or mag-chat. Kahit anong pwede mong gawin na kaya mong gawin sa unfolded screen nito, pwede rin dito. At pati gaming kasama, usually pwede. Kitang-kita nyo naman dyan na gumagana. At kung napapaisip kayo kung paano, kailangan nyo lang pumunta ng Play Store and then hanapin nyo doon yung game and
and then i-click nyo lang yung play and then automatic na pwede nyo na siya ma-play sa mini screen na to. Pero personally, hindi yan yung pinaka nagustuhan kong part kapare ko pagdating dito sa kanyang mini screen. Ang pinaka nagustuhan ko talaga dito is yung option natin na gamitin yung ating main camera kapag magti-take tayo ng photo and also video. Dahil syempre, dinidisplay na dito kapare ko kung ano yung nakaka-capture ng main camera natin. Kaya mas makakapag-take tayo dito ng magagandang selfie kasi syempre naka-align na. And also kung gusto nyo videohan yung sarili niyo or kaya mag-vlog, pwedeng-pwede rin yan dito. Usually, isa to sa pinaka-common benefits ng mga flip phone at ngayon nagagamit ko na siya, mas na-appreciate ko siya sa phone na to. At bukod dito, pwede rin tayo mag-selfie using gesture. Kinakailangan nyo lang ilapag sa isang tabi yung mismong phone niyo and then syempre dapat naka-on yung camera and then kinakailangan nyo lang gawin yung hand gesture na to and automatic na magde-take siya ng photo. Which is easy as 1, 2, 3 and super helpful lalo na kung ikaw lang mag-isa. Anyway, pagdating naman sa main display or dun sa ating foldable display, meron tong plus dahil naka LTPO AMOLED display na to. May 120Hz support din at meron tong size na 6.9 inch. At pagdating sa resolution nito, naka 1080p na tayo dito. At pagdating sa display nito mga kapare ko, medyo kakaiba lang siya ng konti dahil masyadong manipis at medyo mahaba dahil almost 7 inch na rin yung pinakahaba nito. Pero magagawa mo pa rin naman yung mga daily activities mo dito kagaya na rin ng pag-Facebook, pag-browse sa YouTube or kaya panonood ng mga YouTube videos and also Netflix. Pagdating nga pala sa display quality nito, alam na naman natin ang specification ng AMOLED screen. May infinite contrast ratio, magandang HDR capability, okay yung display. Pagdating sa mga dark color, mas darker tingnan. Pagdating naman sa mga bright color, mas brighter tingnan. At again, yung kakaiba lang talaga sa paggamit ng phone na to is yung mismong size niya dahil masyado nga talagang mahaba. Pero okay naman siya. Ginamit ko sa gaming, pwede naman. Ginamit ko rin sa pag-take ng photo, okay lang din naman. At ginamit ko rin siya sa pag-browse ng social media, okay na okay lang din. Pero yun nga, kapag manonood tayo ng mga YouTube videos or kaya ng Netflix, medyo stretch ng konti yung content na papanoodin natin. Magkakaroon tayo ng medyo malaki-laking crop dun sa video kapag papanoodin natin siya in full screen. Pero at the end, okay pa rin naman siya. Pagdating naman sa crisp na ito mga kapare ko, usually hindi ko siya masyado nahalata unless kapag nakapatay yung screen or naka-block yung display, medyo makikita mo talaga yung crisp niya kasi talagang lilitaw at lilitaw yung uka niya. Pero pag ginagamit ko na ito sa game or kaya kapag manonood ako ng YouTube video or Netflix, hindi ko na siya napapansin. Unless kung hahanapin or magpo-focus talaga ako dun sa display para hanapin yung crisp, makikita at makikita ko siya. Pero just I said, most of the time mga kapare ko, hindi siya visible. Anyway, alam ko yung iba sa inyo medyo na-curious pagdating sa performance ng isang flip phone. At ngayon, pag-usapan natin yung performance niya. Again, yung ginamit na chipset dito is ang MediaTek Dimensity 8020 chipset. Isa yung mid-range chipset na hindi ganong kalakasan. At kung i-base natin yung specification ng chip na to sa mga Snapdragon chip, ka-level neto ang Snapdragon 778G. Hindi na surprising kapare ko yung chipset na ginamit dito dahil una, syempre yung presyo hindi ganong kataasan. Dahil kahit i-compare natin itong mga kapare ko sa mga China ROM na flip phone, nasa kalahati or wala pa sa kalahati yung pinaka SRP neto kapare ko sa mga presyo nila. And usually pangalawa, hindi naman kasi talaga gaming kapare ko yung market ng mga flip phone. Kaya hindi talaga ganong kalakasan yung ginagamit na chipset lalo na sa mga budget flip. Pero usually, capable pa rin naman to for gaming. Nakakuha tayo dito ng almost 800,000 and 2 benchmark score at nakakuha ng medyo pasadong score pagdating sa thermal throttling test. At pagdating sa gaming test na ginawa natin dito, okay naman yung naging performance niya. Super frame rate in ultra graphics lang yung setup na pwede nating i-enable sa MLBB. At pagdating dito, nakakuha naman tayo ng decent performance. Nakakuha tayo dito ng max FPS na 90 FPS at nakakuha naman tayo dito ng average FPS na 76. Okay naman yung naging performance natin dito, smooth enough yung game, wala tayong naging problema, talagang okay siya in overall. Pagdating naman sa Honor of Kings, sinetup ko sa ultra FPS yung ating FPS settings dito and then the rest in default settings. And then dito, nakakuha naman tayo ng decent 90 FPS pero yung pinaka-maintaining and average FPS natin dito is 64. At pagdating sa performance ito dito, quite decent din naman. Just as I said, okay naman yung nakuha nating FPS and also yung gameplay natin okay na okay. Hindi ganong nahirapan yung phone na to dito pero yun nga lang, syempre hindi natin na-max out yung 90 FPS. And syempre hindi pwedeng mawala, naglaro din ako dito ng CODM, naka-max frame rate tayo dito and then naka-very high din yung ating graphics quality. At pagdating dito, nakakuha tayo ng decent performance, 60 FPS in overall. Smooth yung naging gameplay natin dito mga kapare ko kahit papano. At pagdating naman sa nakuha nating thermal sa mga game na to, by the way, kada isang game is laro ko ng 15 minutes ay nakakuha na tayo dito kapare ko ng 35 to 37 degrees Celsius na max range temperature kapare ko dito sa tatlong
game na to. Which is para sa akin, not bad mga kaparakoy dahil hindi siya pumalo ng 40. Pero in terms of thermal mga kaparakoy, may mga pagkakataon talaga na umiinit yung mismong phone na to. Lalo na dito sa part ng ating mini screen or back screen, merong minsan nagdo-notify dito about sa temperature niya at nare-record niya kung i-unfold yung phone para syempre ma-ventilate or ma-release yung mainit na hangin. So usually lumalabas lang naman siya kapag naka-fold yung screen at kapag matagal kong ginagamit yung camera and also kapag matagal kong ginagamit yung kanyang cover screen mismo. Ngayon naman mga kaparakoy, pag-usapan pa natin yung ibang specification nito. Unahin natin yung kanyang operating system. Naka-high OS 14.5 na to mga kaparakoy, fresh from the box at under to ng Android 14. At pagdating sa software support update nito, currently wala pa akong idea or hindi pa nasasabi sa amin kung hanggang kailan yung pinaka-software support update niya. Pero sa tingin ko, nasa 2 years or 3 years lang din to kagaya ng iba nilang mga phone. I-update ko na lang kayo dyan sa comment section once na meron na akong verified na source pagdating sa information dito. At pagdating sa interface nito mga kaparakoy, hindi pa ganun ka-perfect. Una, may mga bloatwares pa rin tayong makikita dito na hindi pa rin talaga nai-eliminate Tecno kahit sa mga flagship phone nila. And then, hindi pa ganun ka-seamless yung transition sa paggamit ng main screen and also ng ating cover screen. Dahil kapag gumagamit tayo dito ng application sa main screen at itatry natin siyang i-fold and then gagamitin natin siya sa ating mini screen, kinakailangan pa natin kaparakoy na i-select yung application na ginamit natin and then magre-redo or magre-reload yung mismong app. Which is medyo hassle lang konti dahil syempre kung meron kang ginagawa dun sa mismong application na yun or meron kang ka-chart, magre-reload kaparakoy yung mismong application. So, medyo hassle lang siya sa ganong scenario. Pero fixable naman to ng software update, so I hope ma-fix to ni Tecno dahil mas maganda or mas seamless kasi kaparakoy yung ganong interface or experience dahil yun nga, hindi ka na mahihirapan pang mag-switch sa mini screen and also sa main screen na to. But aside from that mga kaparakoy, in overall, nagustuhan ko naman yung experience ko sa UI neto. Meron na nga rin pala tayo dito mga cute pets na nakikita natin doon sa mga flip phone ng ibang brands out there. And take note, it's free. Yun nga lang, medyo kinukulang ako ng konting options dito. Sana meron man lang mababangis na option. Hindi, joke lang. But yeah, magandang implementation niya kaparakoy pag gagamitin natin siya sa ating back screen. As you can see, maganda siyang tingnan. And then, madali na rin magpalit-palit kaparakoy ng wallpaper dito sa back screen niya. Lalo na kapag marami ka nang nagamit na wallpaper sa kanya, pwede mo siyang i-switch kahit kailan. Anyway, pagdating naman sa battery nito mga kaparakoy, usually isa to sa mga flip phone na merong malalaking battery capacity. Most kasi ng mga flip phone mga kaparakoy, nasa 4,000 to 4,500 mAh lang yung ginagamit na battery capacity pagdating sa mga flip phone nila. Pero dito, nasa 4,720. At pagdating sa kunat ng battery mga kaparakoy, quite okay naman. Dahil nung tinesting ko siya, nakakuha tayo dito ng 9-hour SOT pagdating sa ating PC Mark battery test. Pero nakaset yan kaparakoy sa max brightness and also max volume nung tinetest ko to, kaya reasonable yung nakuha natin. And also, flip phone po ito, hindi po to kagaya ng mga regular phones natin out there na nasa 5,000 plus mAh yung battery. Kaya para sa isang flip phone, okay na po yan. Pero syempre mga kapare ko, hindi natin masasabing makunat yan. Average lang pagdating sa mga flip phone. Pero pagdating sa charging speed nito mga kapare ko, isa to sa pinaka nagustuhan ko sa kanya. By the way, yung kanyang charging speed support is 70 watts fast charging. Dahil less than 15 minutes lang kapare ko yung charging time nito from 10% to 100 mga kapare ko. So, okay na okay siya para sa isang flip phone. Anyway, move on na tayo sa part na yan at ngayon naman pag-usapan natin yung isa sa pinaka nagustuhan ko sa phone na to, which is yung kanyang camera. Pagdating sa rear camera nito, meron tayo ditong dual camera setup, isang 50 megapixel para sa main at isang 50 megapixel din pagdating sa ultra wide. At pagdating sa mga output na nakuha natin dito, mapa main camera and also ultra wide camera, okay at maganda yung kanilang HDR capability. Maganda rin yung enhancement na ginagawa nila sa photo. Usually meron talaga at hindi nawawala. Vibrant and also saturated yung nakuha nating kulay dito. Mapa low light man and also kapag medyo pahapon kayo nag-take ng photo. Kaya ito rin yung sinasabi ko kanina na pwede nating i-take advantage pagdating sa selfie. Yung ganong performance ng camera sa main camera natin, pwede nating magamit sa atin ng maayos and also hindi tayo mahihirapang mag-take ng photo dahil nga sa flip screen na to. Isa pa sa nagustuhan ko dito mga kapare ko is yung kanyang portrait mode. Maganda yung kanyang edge detection pero hindi ganun ka-perfect. Meron pa rin kasi mga part talaga sa edges na hindi talaga niya na-detect or hindi niya nalalagyan ng proper application ng bokeh effect or yung separation ng background to subject. But pagdating naman sa sharpness and also ganda ng photo mga kapare ko, na-nailed naman talaga nitong phone na to. Pero syempre, kinakailangan pa rin talaga natin pumosisyon ng tama and also kumuha ng magandang source of light para mas makapag-nail tayo ng mas magandang photo. Pagdating naman sa video capability nito, kaya na ito mag-shoot ng 4K at 30 FPS with EIS mga kapare ko. Stable yung shoot natin dito, okay din yung resolution ng video mga kapare ko, just a typical 4K resolution na galing sa phone. Pagdating naman sa stabilization nito, hindi ganun ka-perfect
pero stabilize naman. Pwede nyo pa rin naman talagang magamit. Kapansin-pansin pa rin dito kapare ko yung ating wobble effect, pero magandang sign yan dahil pinapakita dito na gumagana talaga yung EIS niya or yung stabilization mode nito. Which is para sa akin, good siya. Kaso nga lang makikita nyo yan sa video. Nga pala mga kapare ko, meron din tayo ditong camcorder mode. So bale, ma-activate natin to once na i-bend natin ng konti yung screen natin na parang pa-camcorder yung style. And then may lalabas dyan ng DB mode. I-click nyo lang yan and then automatic nasa DB mode na kayo. Pwede kayo dito mamili ng mga filters na gusto ninyo. At ito yung sample quality natin pagdating dyan. Pagdating naman sa selfie camera neto mga kapare ko, ay ginamitan to ng 32 megapixel camera sensor. At pagdating sa mga output na nakuha natin dito, okay din naman kaso hindi kagaya kapare ko ng main camera natin. Kaya nga most of the time nung tinetesting ko tong phone na to, ang ginamit ko talagang pang selfie is yung kanyang main camera. Dahil nga syempre, sayang naman yung option na gamitin natin yung flip screen neto, diba? But yeah, pagdating sa video quality neto mga kapare ko, decent naman at maganda naman yung nakuha nating performance dito. Okay naman yung HDR capability, may mga part lang talaga minsan na medyo nagbo-blown out yung mismong quality, pero at the end of the day, usable pa rin naman siya mga kapare ko. At pagdating naman sa video capability nito dito sa kanyang selfie camera, naka 2K at 30fps tayo dito at masasabi ko na okay naman yung quality. Medyo kulang lang ng konti sa sharpness dahil medyo soften yung skin natin dito, so kailangan talaga natin maghanap dito ng magandang source of light para mas maganda yung makuha nating video output. At yan lang mga kapare ko yung full review natin about dito sa Tecno Phantom B Flip 2 at masasabi ko na okay naman yung kanyang specification for the price. At the end of the day kasi yung presyo pa rin talaga yung titingnan natin doon sa mga nakita nating trade-offs. And yes, more on software talaga yung napansin ko na medyo kinakailangan pang i-improve na Tecno. Yun na nga, yung unang-una ko napansin is yung about dun sa continuous sa paggamit ng application or yung seamless transition nilang dalawa. Pwede pa naman yung ma-pick, sana makita yan ni Tecno. Dahil kapag dating kasi sa build quality, protection, and also looks ng mismong flip phone, hands up tayo dyan. Nakikipagsabayan talaga sa mga flip phones na available ngayon. Pero yun nga lang, wala tayong IP rating, so sana sa third generation meron na, pero for sure medyo tataas yung presyo niya pag ganyan. Pagdating naman sa capability ng isang flip phone, na-nail niya naman lahat ng mga advantages na pwede natin gamitin sa isang flip phone na ibigay niya. At pagdating naman sa performance nito, medyo tagilid ng konti, pero just as I said, yung ating mga flip phones hindi naman po talaga intended for gaming. Gagamitin talaga natin to in day-to-day basis usage. So para doon, okay naman, goods yung battery. Yun nga lang, hindi ganun kakunatan, pero nasa average na rin para sa isang flip phone. Okay din yung kanyang fast charging, talagang mabilis. At yeah, in overall for the price, mararecommend ko na bumili kayo neto if gusto nyo talaga ma-experience ang isang flip phone na hindi nyo kayang gumastos ang 70,000 to 90,000 pesos. Isa to sa pinaka-best and also magandang alternative pagdating dyan. Anyway, this is your boy para kay Steven Tips. Pero kung may mga tanong, comment nyo lang sa ibaba at pag-uusapan natin. By the way, magka 300k na tayo. Baka naman, i-click nyo na yung subscribe button. Yun lang. Peace!